Sa mga naghanap po ng trabaho, magbubukas na rin ang bansang Japan para sa mga Pilipinong gustong magtrabaho sa kanilang bansa bilang mga housekeeper. Ang tinatayang kita katumbas ng mahigit 25,000 pesos kada buwan. Alamin po natin kung paano. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano. Joseph, simula nga June 19, no, ay magsisimula na o sisimula na ng POEA ang proseso ng pag-aproba sa mga lisensyadong recruitment agency at foreign employer kaugnay ng pagpapadala natin ng mga domestic helper o housekeeper sa Japan. 3 taong naging domestic helper si Arlene sa Middle East. Maliit ang naging sweldo niya noon, pero hindi niya kinaya nang bugbugin siya ng kanyang amo, kaya bumalik siya ng bansa. Sa kabila nito, nais pa rin niyang mag-abroad ulit. Opo, pag malaki naman yung sahod. Pag malaki yung sahod at I presume maganda trato na. Opo, yes. Ayon sa POEA, madadagdag ang Japan sa mga bagong destinasyon ng mga domestic helper. Simula June 19, magsisimula na silang iproseso ang mga nais mag-apply. Imbes na DH, housekeeper ang magiging tawag sa kanila sa Japan. Kailangan may 1 taong karanasan sa housekeeping at level 2 certification mula sa TESDA Accredited Training Center. Dapat marunong ding mag-Nihongo. Pero hindi tulad sa ibang bansa, hindi pwedeng makitira ang housekeeper sa amo. Hahanapan siya ng amo na matitirhan. Pero sagot ng housekeeper ang sariling pagkain at upa. Nasa kultura ng bansang Hapon, unang-una yung mga bahay sa bansang Hapon ay hindi ganun kalakihan. At pangalawa, nasa kultura nila na hindi sila handang magkaroon ng stranger o ibang tao sa kanilang pamamahay. They can enjoy the free time outside of work hours, they can rest in their own terms at hindi sila kailangan makibagay. Ang oras ng trabaho, 40 hours a week lang o 8 oras kada araw na may 2 araw na day off. Susundin din ng mga employer ang minimum wage sa Kanagawa Prefecture kung saan ipapilot ang programa. 905 yen kada oras o 136,203 yen kada buwan. Bawas ang buwis at insurance, pagkain at upa, ang magiging net pay kada buwan nasa 59,859 yen o 25,739 pesos. At para walang hokus-pokus, may kontratang dapat sundan ng mga recruiter at employer. Merong third-party labor management council run by the prefecture. Parang gumaga sa region yan, ano. And doon ang monitoring, registration ng mga employers at monitoring ng batas. At doon din pwede magsampa ng sumbong reklamo kung may issue ang ating mga housekeepers. That's on the Japanese side. On the Philippine side, of course, we have our labor attaché and our embassy in Tokyo na meron ding konsulada sa Osaka, which is very near Kanagawa. Simula June 19, sa loob ng 2 buwan, pwedeng tingnan ng mga available job order at licensed recruiters sa website ng POEA at sa kanilang hotline. At Joseph, ayon din sa POEA, no, nasa proseso din daw ang ating gobyerno sa pakikipag-usap sa ibang bansa kung saan meron tayong domestic helpers o housekeepers na gawing kahalintulad sa Japan ang setup sa mga naturang bansa, partikular yung living out arrangement. Joseph. Dano yung net pay bale, 25,000 pesos a month, no? Baka naman mamaya dumami na naman yung mga illegal recruiter. Para sa ating kapakanan ng ating mga nanonood, saan ka pwedeng mag-apply at paano mo malalaman na legitimate yung kukuha sa iyo na recruiter for this job? Joseph, simple lang, no? Pwedeng pumunta yung mga interesado, no, sa website ng POEA na poea.gov.ph. Meron dong tab na kung saan nakalista, no, lahat ng licensed at accredited na recruitment agencies ng POEA. Pero hindi lang yon ang dapat tingnan ng mga interesado na kumuha ng trabaho abroad. Hindi lang yung housekeepers, no, yung pagiging housekeeper sa Japan, kundi kahit anong trabaho abroad. Kasi hindi lang recruitment agency yung kumbaga, kailangan mo masigurong accredited ng POEA, kailangan din accredited ng POEA o at least rehistrado sa POEA yung mismong job order o yung mismong trabaho, pati yung employer. Sa kaso dito, no, sa housekeeper sa Japan, ay required ng POEA na
rehistrado sa kanila yung foreign employer, be it a household o isang kumpanya like a cleaning company or a housekeeping company, pati na rin yung mismong trabaho. So kung may makita na kayo doon na trabaho na interesado kayo, no, ay pwede makipag-ugnayan dun sa lisensyadong recruitment agency dahil sa sitwasyong ito, bawal ang direct hiring, hindi pinahihintulutan yan ng ating gobyerno. At from there, ay pwede na kayong i-walk through ng recruitment agency dun sa mga requirements na kakailanganin ninyong kumpletuhin. Paalala din ng PUEA, Joseph, walang placement fee ang trabahong ito, no? Yung pagpapadala ng housekeeper sa Japan, malinaw na malinaw yon dun sa kanilang resolusyon, Joseph. Dano, para sa mga nag-iisip, kailan yung start ng application? Dapat sa POEA lang, no? And kailan yung pwede silang Tama, magsimula? Joseph. Oo, tama Joseph, sa POEA lang. Yung June 19, bale, kasi itong resolution na ito, no, ay ipinasa June 3. Ito yung parang IRR lumalabas, no, ay yung guideline. So June 19, saka pa lang pwedeng magsimulang magparehistro yung mga foreign employer at yung mga lisensyado na recruitment agency na interesadong mag-place o magpadala ng mga prospective housekeepers sa Japan. So hindi ibig sabihin na June 19, pwede na makakita kaagad ng mga job order. Sa tansya ng POEA, no, from June 19, pwedeng magbilang siguro ng mga humigit kumulang 2 buwan, no, bago makakita ng job order. Yun din yung time frame na binibigay nila para magsimula na sila makapag-deploy ng mga housekeeper sa Japan. Sa ngayon, dahil pilot testing pa lang ito, sa Kanagawa Prefecture muna ito gagawin at sabi ng PUEA, medyo limitado din daw muna yung kanilang papayagan na mapadala sa Japan, particularly dito sa Kanagawa Prefecture, para hindi naman daw ma-oversaturate, kumbaga, itong job market, Joseph. Dano, very shortly lang, very briefly. Yung Nihongo, requirement yan. Do you study Nihongo here before you go or you learn along the way pag nandun ka na? Yes, Joseph, you have to pass, no, based dun sa resolution, you have to pass yung N4 level ng Nihongo Proficiency Test. Pero dun din sa mismong guidelines nitong resolution, ang sinasabi naman din, no, ay hindi naman daw kasi talaga primary requirement ito sa housekeepers. So pwedeng dumaan sa training at yung gastos dun sa training na yon ay dapat sagot ng employer at hindi ng prospective housekeeper, Joseph. Okay. Maraming salamat, Dano Tingkungko.